State of War Alert, idiniklara ng Israel military matapos ang pag-atake ng Islamist militant group na Hamas. Isang patay habang 100 katao ang naitalang sugatan. Ayon sa Israel Defense Forces, pinakilos na ang kanilang mga sundalo at nanawagan sa mga reservists na maging handa na mag-augment bilang tugon sa pag-atake ng Hamas. Base sa Hamas, naglunsad ito ng 5,000 rockets laban sa Israel. Sa operasyong tinawag nitong Al-Aqsa Storm na target ang mga kalaban, airport at military positions. Malaking bilang din ng mga militante mula sa Gaza ang nakapasok na sa teritoryo ng Israel. Kaya't winarningan ng Israel Defense Forces ang mga Israeli na nakatira malapit sa Gaza na manatili sa kanilang mga tahanan. Una nang napaulat ayon sa Israel Rescue Service na meron na isang lola na tinatayang nasa edad na 60 ang nasawi sa Rakit Barrage. Nakatakda naman mag-convene ang Security Cabinet ng Israel sa Israel Defense Forces Headquarters sa Tel Aviv. Prime Minister Benjamin Netanyahu nangako magigiganti sa pag-atake ng Hamas. Nagbigay ng pahayag ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu matapos magdeklara ng digmaan laban sa Palestine militant group na Hamas. Sa kanyang talumpati, nangako si Netanyahu na sisirain ng Hamas at pilit na ipaghihiganti ang mga pag-atake na ikinasawi na mahigit 300 Israelites at libu-libo ang nasugatan. Nauna nang iniulat ng Hamas ay naglunsad na isang sorpresa pag-atake gamit ang missile strikes at pinasok ang Israel. Hawak ang mga mamamayan at mga miyembro ng militar bilang hostages. Ayon kay Netanyahu, ang mga mamamayan ng Israel ay nag-e-enjoy ng Sabat at isang holiday na mangyari ang mga pag-atake. Nagpadala rin ng warning si Netanyahu sa mga residente ng Gaza na lumisan na dahil hindi sila tatantanan ng gobyerno. Dagdag niya, nahanapin ng Israeli forces ang lahat ng mga lugar na pinagtataguan ng mga miyembro ng Hamas. Samantala, sinabi ng Prime Minister na nakipag-usap na siya kay United States President Joe Biden at nagpasalamat sa suporta para sa kanilang bansa. Kung gusto niyo malaman kung gaano kagaling ang Israel soldiers, panoorin niyo ang ginawa kong video. Noong June 27, 1976, ang Air France Flight 139 ay lumipad mula sa Tel Aviv, Israel, papuntang Athens, Greece. Ang airplane na ito ay naglalaman ng 246 na passengers at ang karamihan dito ay mga Israeli. Noong nasa Athens, Greece ng aeroplano, nag-pick up pa ulit ito ng 58 na passengers. Ang hindi nila alam na may kasama pala dito na 4 na hijackers. Noong 12:30 PM na, umalis ng aeroplano at ito ay papunta na sana ng Paris, France. Noong kaka-take off pala ng aeroplano, dito na linapas ng mga hijackers ang kanilang mga baril at binantaan sila na papaslangi kung magtatangka silang lumaban. Dali-dali naman pumunta ang 2 hijackers sa piloto at sinabihan na huwag tumuloy sa Paris at paliparin ng aeroplano papuntang Benghazi, Libya. Wala naman nagawa ang mga piloto at dahil sa takot, sinunod nila ang mga ito. Nung nasa Benghazi na sila, 7 oras sila dito at linagyan pa nila ng gas ang eroplano. Dito na rin pinakawalan ng mga hijackers ang isang nagpanggap na buntis dahil kinabahan ng mga ito na baka makunan pa ito sa loob ng eroplano. Ang hindi nila alam, nagsinungaling lang ito. Umalis ang eroplano mula Benghazi ng 3:15 PM ng June 28 at pinadiretso na ito ng mga hijackers sa Entebbe Airport sa Uganda. Ang airport na ito ay abandonadong airport na at napakaluma na kaya medyo madumi at hindi na gumagana ang ibang facilities dito. Nung inilalabas ng mga hostages galing eroplano, nakita nila may mga nag-aabang na mga sundalo ng Uganda. Tuwang-tuwa naman ng mga pasahero dahil akala nila tutulungan na sila ng mga ito. Ang hindi nila alam, ito ay kasabwat ng mga hijackers. Dali-dali naman nagkamayan ng mga hijackers at mga sundalo at ipinasok na ang mga hostages sa airport. Maya-maya pa, tumawag na yung mga hijackers sa international media para sabihin nila ang gusto nila. Nag-demand sila ng $5 million na ransom money at gusto pa nila pakawalan ang 53 Palestinian na militante na nakakulong sa Israel at sa iba pang mga bansa. At kung hindi nila maibigay ang gusto ng mga hostage takers bago mag-July 1, papaslangin nila mga hostage.
Nung malaman ng Prime Minister ng Israel ang hostage taking, tumawag agad siya sa President ng US para makiusap. Ang pakiusap niya, pakiusapan ng US President ang President ng Egypt na makipag-negotiate sa President ng Uganda. Hindi kasi makadirekta ang Israel sa Egypt dahil magkalaban ito. Nung makausap na ng US President ang President ng Egypt, sumagot naman ito na gagawin niyang lahat na makakaya niya para mapakiusapan si Idi Amin, ang President ng Uganda noong mga panahon na yon. Samantala, ang mga opisyalis ng Israel ay nagtatalo kung ibibigay ba nila ang gusto ng mga hijackers, kung ibibigay ba nila ang $5 million at papakawalan ang mga Palestinian prisoners. Pero sinabihan sila ng US at Great Britain na wag nilang ibibigay ang $5 billion at wag pakawalan ng Palestinian prisoners. Dahil kung susundin nila ang gusto ng mga hijackers, sigurado madami pang susunod na ganitong pangyayari. Dahil ang iisipin ng mga kriminal, mango-hostage na lang sila at makukuha rin naman nila ang gusto nila. Samantala, nakipag-usap ng Egyptian President kay Idi Amin pero nagmatigas ito at hindi pinakinggan ng President ng Egypt. Kaya ang ginawa ng President ng Egypt ay tumawag siya sa Palestinian Liberation Organization para humingi ng tulong at pinaunlakan naman ito ni Yasser. Ang ginawa ni Yasser, nagpadala siya ng mga negotiator sa Uganda kaso hindi ito hinarap ng mga hostage taker. Kaya nung malaman ng mga opisyalis ng Israel na ayaw makipag-usap o makipag-negotiate ng mga hostage taker at si Idi Amin, nakiusap sila sa mga ito na bigyan pa sila ng 1 linggo para makagawa ng paraan. Pero sinabi nila na inaasikaso na nila at inahanda pagpapalaya sa mga Palestinian prisoner. Pumayag naman mga hostage takers 1 linggo na extension at bilang pagpapakita ng mga hostage taker na susunod sila sa mga papag-uusapan, noong June 30, nagpakawala sila ng 148 na hostages na hindi Israeli at ito ay pinasakay sa eroplano na papuntang Paris. Kaya naiwan na lang ay 84 na Israeli na hostages, 10 French na hostages at ang nagpaiwan pa na 12 crew ng eroplano. Samantala, ang makamag-anak ng mga hostages ay nagpoprotesta na sa Israel government. Bakit daw hindi pa binibigay ng Israel government ang demand ng mga hostage takers para mapakawalan ng mga hostage? Pero walang sagot ang binibigay sa kanila dahil may iba silang plano. Ang plano ng Israel ay gawin ang isa sa pinakamalupit na rescue operation sa kasaysayan at ito ang top secret mission, ang Operation Entebbe o ang tinatawag nilang Operation Thunderbolt. Ang Israeli Defense Forces ang gagawa ng rescue operation. Kailangan na nila gumawa ng plano kung paano nila mare-rescue ang mga Israeli hostages dahil 1 week lang ang hiningi nilang extension. Kaya nagpatawag ng emergency meeting ang Israeli Defense Commanders para bumuo ng strategy sa gagawin nilang pagre-rescue. Sa pagmi-meeting nila, inilatag nilang iba't ibang paraan ng pagre-rescue na maaari nilang gawin. Ang unang option nila, ang mga naval commandos ay mag-airdrop sa Lake Victoria. Ang Lake Victoria kasi ay malapit sa Entebbe International Airport kung nasaan ng mga hostages. Ang gagawin nila, pag nag-drop na sila sa Lake Victoria, doon nila hahanginan ng mga rubber boats. At dito sila palihim na sasakay papuntang Entebbe. Pag nasa Entebbe Airport na sila, dito nila papaslangin ang mga hostage takers. At pag na-rescue na nila mga hostages, magpapaalam na sila kay President Idi Amin para makauwi. Maganda sana ang idea na ito, kaso hindi sumang-ayon ng iba. Dahil ang problema nila, ang Lake Victoria ay tinitirahan ng mga libu-libong mga buhaya. At ang isa pa nilang problema ay si President Idi Amin. Hindi kasi magandang relasyon ni President Amin sa bansang Israel. Kaya baka pag malaman ni President Amin ang gagawing rescue operation Israel, ay baka patayin lang sila nito. Maliban sa mga problemang ito, meron pa silang 2 malaking problema. Una, wala silang sapat na intelligence sa airport at sa layout nito. At pangalawa, kailangan nila ng assistance na kahit isang bansa sa East Africa para makapag-gas ang 4 na eroplano na gagamitin nila. Masyado kasing malayo ang Uganda mula sa Israel kaya siguradong maubusan sila ng gas sa paglipad nila. Sa kabutihang palad, merong isang negosyanteng Israeli na nagmamayari ng madaming hotel sa Kenya. Siya ay close sa President ng Kenya. Kinausap ito ng mga commanders ng IDF na kung pwede niya pakiusapan si President Jomo Kenyatta ng Kenya na suportahan sila sa rescue operation at kung maaari, ilihim nila ito baka kasi malaman ng Uganda at pumalpak ang kanilang plano. At nung makausap na ang presidente ng Kenya, maswerte sila at pumayag ito sa plano ng Israel. Nagpaalam din ng IDF kay President Jomo kung pwede magpadala sila ng Mossad sa border ng Kenya para kumuha ng intelligence tungkol sa Uganda Airport at mga hostage takers. Ang Mossad ang tawag sa National Intelligence Agency ng Israel. Kumbaga, katumbas ito ng CIA ng Amerika.
Ang ibang Mossad naman ay pumunta sa Paris para interviewin ang mga hostage na pinakawalan. Ang isa sa mga hostage na pinakawalan ay dating sundalo. May matalas din siyang memory kaya naibigay niya lahat ng information tungkol sa airport, kung anong baril ang gamit nila at kung ilan ng hijackers ang nasa airport. Lahat ng intelligence na nakuha ng mga Mossad ay agad naman nilang rinelay sa IDF o Israel Defense Forces. Tapos kinontak ng IDF ang isang Israeli construction company para gumawa ng isang miniature model ng airport na katulad sa Entebbe. Dahil ang construction company nito ay gumagawa ng airport na halos katulad ng model ng Entebbe International Airport. Sa paggawa nila ng isang miniature model ng Entebbe Airport, mas magkakaroon sila ng idea kung saan maaari nakapwesto ang mga hostages at mas makakagawa sila ng magandang pag-atake. Ang plano kasi nila, sasakay ang 100 Israel commandos sa 4 na C-130 eroplano. Tapos lilipad sila sa Entebbe Airport sa Uganda at dito nila sisimulan ang pag-atake. Lahat ng makakasagupan nila mga hijackers ay itutumba nila. Pag natumba nila mga ito, itatakas nila mga hostages at lilipad na pabalik sa Israel. Ganun lang kasimple. Pero napakadelikadong plano. Nakaset na ang plano nila at aalis sila ng gabi ng July 3 dahil ang deadline ng mga hostage taker sa ransom money nila ay July 4. Pumatak na ang gabi ng July 3 at sumakay na ang mahigit 100 komando sa 4 na C-130 eroplano. Dumaan sila sa Red Sea at ang taas lang ng lipad nila ay hindi tataas ng 100 feet. Ang layunin nito ay para hindi sila madetect ng radar ng Air Force ng Egypt, Sudan at Saudi Arabia. Dahil pag madetect sila, baka sabihin nila ito sa Uganda at pumalpak ang plano nila. At pangalawa, hindi sila nagpaalam sa mga bansang ito na lilipad sila sa airspace territory nila, kaya andun ang pangamba baka tirahin sila ng mga missile. Kaya ang paglipad nila ay mabilis at mababa lang, kaya kitang-kita ng mga sundalo ang pagtalsik na malalakas na alon sa eroplano nila. Pero kung bababaan naman nila masyado ang paglipad nila, baka madetect naman sila ng ground radar. Kaya ingat na ingat at focus sa mga piloto sa pagpapalipad dahil sa konti pagkakamali na nila ay baka pasabugin sila ng mga missile. Ilang oras ang lumipas, nakarating na rin sila sa Jomo Kenyatta International Airport sa Nairobi. Dito sila nagpagas at lumipas ang isang oras, lumipad na sila papuntang Entebbe Airport para sa kanilang pag-atake. 11 PM sila naglanding sa Entebbe Airport. Dali-dali nila binuksan ang likod ng isang C-130 at dito nila inilabas ang isang black Mercedes-Benz na kamukha ng sasakyan ni President Amin. Tapos kasunod nito ang dalawang Land Rover na nakakonvoy. Ang mga sasakyan na ito ay may logo pa ng insignia ng presidente ng Uganda. Kaya akalain mo talaga na si President Amin ang nakasakay. Pero ang mga nakasakay dito ay ang mga komando ng IDF. Ang layunin nito ay para makalusot sila sa mga security checkpoints. Pero nung papasok na mga sasakyan nila, may isang security ang pinahinto ang mga sasakyan. Dahil alam niya na bumili ng bagong sasakyan si President Amin ng puting Mercedes. Kaya nagdududa siya sa mga ito. Kaya nung papalapit na mga gwardya, inutusan ni Lieutenant Colonel Netanyahu ang isang komando na barilin ito gamit ang baril na may silencer. Kaya pinagpabaril nila mga gwardya. Dito na sila nagmadaling pumasok, kasunod pang ibang mga komando na nakasakay sa mga armored car. Ibinaba na rin nila ang mga tangke mula sa mga C-130. Ang ibang tangke naman ay pinwesto nila sa entrance ng airport para atakihin nila ang mga paparating na mga sundalo ng Uganda. Ang ibang tangke ay pinuntahan ng mga jet at eroplano ng Ugandan Air Force at pinagbobomba mga ito. Nang marinig ito ng mga piloto ng Uganda, ay dali-dali silang pumunta sa mga eroplano nila. Kaso nung makita nila na wasak at nasusunog na mga eroplano nila, ay dali-dali silang nagtakbuhan papalayo. Dito na naglapasan ng ibang sundalo ng Uganda, pero hinarap sila ng ibang magagaling na mga komando. Ang ibang komando naman ay dali-dali pumasok sa building ng airport na may hawak na megaphone. Sumigaw sila sa salitang Hebrew ng, "Dumapa kayo! Dumapa kayo! Mga Israeli!" Sa kasamang palad, ang isang 19 years old na lalaki sa sobrang taranta ay napatayo. Kaya akala ng mga sundalo ng Israel, isa ito sa mga hijackers. Kaya binaril nila ito. Sa kasamang palad, agad itong nasawi. Ang ibang hostage naman ay talagang takot na nakadapa. Ang isang hostage taker naman ay hawak ang ibang hostages sa hallway. Tinutukan niya ang mga hostage ng AK-47. Pero nung marinig niya paparating ng mga Israeli soldiers, pinatago niya agad ang mga hostages sa CR para hindi sila matamaan ng bala. Nung makita niya mga Israeli soldier, agad niya pinaputukan ng mga ito. Kaso mas magagaling mga Israeli, kaya napatumba agad nila ang hostage taker na ito.
Pinunta agad ng mga komando ang mga hostages at tinanong kung nasaan pa ang ibang hostage taker. Tinuro ng isang hostage na nasa main hall ang ibang hijackers. Kaya ang ginawa ng mga komando, binuksan nila ang pinto ng main hall at hinagisan agad ito ng mga granada. Noong sumabog na mga granada, agad naman pumasok ang mga komandos at nakita nila ang mga sugatan na hijackers. Dali-dali pinagbabaril ng mga komando sa mga ito na agad naman nilang ikinamatay. Nang masecure na ng mga komandos ang mga hostages, hindi na sila nagsaya ng oras at hinatid na nila ito palabas papunta sa C-130. Ang ibang komandos naman, hinarap ang mga dumating na sundalo ng Uganda. Walang tigil sila sa barilan. Yung ibang sundalo ng Uganda ay pumunta sa control tower ng airport, kaya kitang-kita nila ang mga sundalo ng Israeli at agad nila itong pinaputukan. Kaya ang ginawa ng ibang komando na nagdadrive ng tangke ay ginawa nila itong pangharang para ma-shield ang ibang komando at hostages. At walang tigil na pinagbubomba ng tangke ang mga sundalo ng Uganda. Pinagbubomba din ng mga tangke ang nasa control tower kaya nasawi ang mga nakatagong sundalo ng Uganda. Pero nag-counter-attack ang mga kalaban kaya nasugatan ng 5 komando at napatay ang commander nila na si Lieutenant Colonel Yonatan Netanyahu. Sa sobrang galit ng mga komando, ginamitan na nila ng rocket-propelled grenade ang mga sundalo ng Uganda. Tapos sinabayan pa nila ng mga heavy machine gun, kaya agad naman nasawi ang mga kalaban. Nagmadali ng sumakay ang ibang hostages, ang ibang komando at binitbit nila ang bangkay ng commander nila sa C-130 at nagmadali na silang umalis sa Entebbe Airport. Ang buong pagre-rescue nila mula sa paglapag ng eroplano hanggang sa pag-alis ay tumagal lang ng 53 minutes. Pero ang pag-atake nila sa mga kalaban ay umabot ng 30 minutes. Sa kalaban naman, ang namatay ay 7 na hijackers, 33 hanggang 45 na sundalo ng Uganda, at ang nasira naman nila ay 11 na jet fighters ng Uganda. Pero ang malungkot dito, 3 hostages naman ang nasawi at 10 hostage naman ang sugatan. Dumiretso agad sila sa Nairobi, Kenya dahil may mga nag-aabang na medical plane doon para gamutin agad ang mga sugatan habang lumilipad sila pauwi ng Israel. Ilang araw ang lumipas, nalaman na ng buong mundo ang malupit na rescue operation na ginawa ng IDF, pinuri ng Amerika at iba pang bansa sa West ang ginawa ng Israel. Pero yung mga kalapit na bansa ng Uganda, katulad ng Libya, Tanzania at Benin ay galit na galit at nagreklamo sa UN. Ang ginawa daw kasi ng Israel ay pwede maging sanhi ito ng digmaan, pero ang sagot ng Israel, ginawa lang nila nararapat dahil ang president ng Uganda ay nakikipag-ugnayan sa mga hijackers. Sinuportahan din ng Amerika ang sagot ng Israel. Si President Idi Amin naman ay galit na galit sa Kenya dahil sila tumulong sa Israel, kaya binantaan niya ang Kenya na didigmain niya ang mga ito. Pero hindi na nagpatumpik-tupik ang Amerika at nagpadala agad ito ng puwersa militar sa Kenya. Pinadala nila ang warship nila sa Kenya, kaya natakot si President Idi Amin sa Amerika. Kaya ang ginawa niya na lang, hinanting niya mga Kenyan citizens sa bansa nila at pinagpapaslang ang mga ito.